Kabanata 6341. Ha! Namula ang mukha ni Charlotte Paget nang marinig ang sinabi ni Harvey York. Mr. Representative, ay. Hindi napansin ni Harvey ang pagbabago ng mukha ni Charlotte at nagpatuloy lang ito sa pagsasalita habang ninanamnam ang landscape painting na nakasabit sa dingding. Kahit na ako ay isang kinatawan ng Alliance, hindi ako pamilyar sa kung paano ito gumagana. Pero ikaw naman, alam mo na, I admire your way of working and your personality. May katuturan ba iyon? Matapos makinig sa kanya, napagtanto ni Charlotte kung ano ang ibig sabihin ni Harvey, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, hindi niya papansinin ang kanyang kakulaitan, lalo na bilang isang mandirigma. Dahil pinahahalagahan mo ang aking trabaho, mas masaya akong magtrabaho para sa iyo ngunit sa isang kondisyon, Mr. Representative. Nakangiting wika ni Harvey, magsalita ka. Pagkatapos mong ganap na makontrol at masigurado ang iyong posisyon bilang isang kinatawan, gusto kong maging pinuno ng mga tagapagpatupad sa alyansa, gusto kong ibalik ang reputasyon ng alyansa, at walang kahit isang nepo babies ang maaaring abusuhin ang kanilang katayuan para mang-api ng iba. Okay lang, sagot ni Harvey sabay tango. I can provide extra support. I can arrange more personnel to help you if you need more staff. However, this is not something that can be done in a day. May iba pang mga bagay na kailangan mo ring pagsikapan. Kinuha ni Harvey ang $150 milyong na tseke na ibinigay sa kanya ni Gaspar Lee at pagkatapos ay ibinigay ito kay Charlotte. Gamitin ang perang ito para gumawa ng ilang hakbang sa alliance para sa akin. Hindi ko kailangan na tanggapin nila ako, ngunit kailangan ko ng mapagkakatiwalaang kaalyado. Hindi naman ito dapat masyadong mahirap. Kung paanong gusto ng iba na bumaba ako sa posisyon na ito, may mga taong gustong manatili ako dahil susuportahan lang nila ako kapag nasa poder na ako, pero hindi ko maiwasang makihalubilo sa kanila. Nang marinig ang sinabi ni Harvey, mas humanga si Charlotte sa kanya. Magalang niyang tinanggap ang tseke at sinabing, huwag kang mag-alala, Ginoong Kinatawan, mula ngayon, ang aking katapatan ay nasa iyo. Tumango si Harvey at may naalala bago sinabing, maghanap ka ng magbabantay kay Gaspar at sa training ground ng Hummingbird, malamang na hindi na sila maglalakas loob na gumawa ng anuman, ngunit kailangan nating manatiling alerto. Nang matapos si Harvey, tumanggi siyang makita siya ni Charlotte at lumabas ng singer stage. Babalik siya sa kanyang bahay. Doon nagsimulang mag-vibrate ang cellphone ni Harvey. Kinuha niya ang cellphone niya at tiningnan ito. Mula pala kay Cynthia Zimmer. Matagal-tagal na rin mula nang makontak siya nito. Ano ito? Agad namang kinuha ni Harvey. Harvey, galing ako sa kumpanya ng kapatid ko. Medyo nakonsensya si Cynthia. Hindi niya ako hinayaang sabihin sa iyo, pero natatakot akong sisihin mo ako mamaya. May nangyayari. Biglang hindi maintindihan ni Harvey. Pupunta ako ngayon. Hindi ibinaba ni Harvey York ang telepono nang makasakay siya sa taxi. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Cynthia Zimmer sa telepono. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo ngayon para magkaroon ako ng ideya kung ano ang mangyayari mamaya. Mabilis na tumango si Cynthia. Siyempre, pagkatapos mong tulungan ang aking kapatid na makakuha ng mga advanced na permit sa pagbebenta, nagsagawa siya ng isang serye ng mga aktibidad sa marketing at nagbenta ng higit pang mga ari-arian, na nakatulong sa daloy ng kapital ng kumpanya. Para matulungang madagdagan pa ang bilang ng mga benta, nagbenta siya ng 50 renovated at furnished na bahay kahapon, at sinabing maaaring lumipat ang mga mamimili anumang oras. Ilan sa mga residenteng nakabili ng bahay kahapon ay lumipat na sa kanilang mga bagong bahay. Pero kaninang umaga, lahat sila ay nagkaroon ng allergic reactions, at hindi lang namumula ang kanilang balat, pati ang iba sa kanila ay nagsimulang mabulok. Ngayon, lahat sila ay nasa ika-9 na sangay ng kumpanya upang humingi ng paliwanag sa kumpanya. Ang ilang mga matatandang babae na may mga galos sa kanilang mga mukha ay ang pinaka-brutal, at hindi lamang nila binalibag ang pintuan ng kumpanya, ngunit nasugatan din ang ilang mga kawani ng kumpanya. Pero dahil biktima sila,
wala masyadong magawa ang mga pulis kahit nandyan sila para magpatupad ng order. Medyo natuyo ang boses ni Cynthia nang huminto siya. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at nagtanong, "Hindi ba dumaan sa pagsubok ang ari-arian?" Tumango si Cynthia bilang pagkumpirma. "Hindi lang nasubak ang ari-arian, kundi kami na rin ng kapatid ko ang pumili ng mga shit na gagamitin namin. Ang dahilan kung bakit namin ibinenta ang property na ito sa espesyal na presyo ay para palawakin ang merkado at palakasin ang aming reputasyon, kaya pinili namin ang pinakamahusay na mga materyales at kasangkapan. Ngunit hindi ko naintindihan na kahit na ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng muebles at kama ay naglalaman ng labis na dami ng formaldehyde, at ang mga tao ay hindi magiging ganito pagkatapos matulog doon ng isang gabi." Then, Harvey replied, "Tama ka. Not to mention that every person who has allergies will react to allergies because of their different physics. Kung lahat ng 50 pamilya na bumili ng property ay nauwi sa parehong kondisyon, ibig sabihin, may nagplano nito para ma-enjoy nila ang palabas. Pakalmayan ang iyong kapatid, at huwag hayaan siyang magpakita ng kanyang sarili, haharapin natin ito pagdating ko." Mabilis na nakarating ang taxi sa office building sa ikatlong ring. Dahil makulimlim sa lugar na ito ng bayan, medyo makulimlim, kahit sa kalagitnaan ng araw. Gayunpaman, dahil may traffic jam sa unahan, walang ibang pagpipilian si Harvey kundi ang bumaba ng taxi at maglakad sandali bago makarating sa ika-9 na branch ng kumpanya. Pagkatapos noon ay nalaman ni Harvey ang dahilan ng traffic jam. 12 ng mga kotse ang humarang sa kalsada sa harap ng kumpanya. Kasabay nito, 12 ng mga tao ang nagtipon, lahat ay may hawak na mga banner na may mga salitang pulang-pula o may hawak na malalaking karatula. Mga sakam na kumpanya, mga refund. Lahat ng uri ng slogan ay nasa ere. Nabasag na ang mga bintana at pinto ng kumpanya. May mga taong humarang sa mga emergency exit, habang ang iba ay ni-record ang insidente sa kanilang mga cellphone habang sumisigaw at nag-aakusa. Ginawa ng receptionist at security officers ang lahat para pakalmayan ang mga biktima. Gayunpaman, ang problema ay ayaw nilang makinig dito. Not to mention na may kasalanan ng kumpanya, at talagang tumulong sa mga biktima ang mga pulis na dapat mapanatili ang kaayusan. Dahil dito, mas nanginginig at awkward ang posisyon ng kumpanya. Hindi direktang lumakad si Harvey sa lugar ng protesta, nakapikit lang siya habang pinagmamasdan ang mga tao. Nagkunwari pa siyang naglalakad at hinawakan ang palso ng ilang tao na sinasabing biktima. Matapos kumpirmahin ang isang bagay, nagdilim ang mga mata ni Harvey. Ayan na siya, si Mandy yan. Ang bastos na yun. Kabayaran. Gusto namin ng kabayaran. Sa sandaling ito, bumukas ang eksklusibong elevator na ginamit ng CEO ng ika-9 na kumpanya ng sangay. Nag-walk out si Mandy Zimmer sa ilalim ng proteksyon ng 8 bodyguard. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga tao ay agad na nagalit. Isa sa mga babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maayos at magalang na inihagis kay Mandy ang bag ng Chanel sa kamay at sinumpa ito habang nakaturo ang daliri kay Mandy. "Hindi ako dapat naniwala sa'yo, Mandy. Sa akin mo binili lahat ng kama, at binigyan pa kita ng discount. Pero nagbebenta ka ng property na naglalaman ng sobrang formaldehyde. Isang gabi lang ako nanatili doon, at nakaramdam ako ng sakit sa buong katawan ko pagkatapos nitong mag-trigger ng allergic response. At sinira mo pa ang mukha ko. Hindi makatwiran ang kasakiman ng kumpanya mo. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling, o kung sino ka sa tingin mo na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa isa ka sa kumpanya na kabilang sa nangungunang 10 pamilya. Sa tingin mo ba mababaliwala mo na lang ang buhay ng tao? May pakialam ka ba sa mga batas ng bansang ito?" Nagsimulang umiyak ang lahat ng biktima sa kanilang paligid nang marinig nilang umiiyak ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang ilan ay nanawagan pa sa Diyos na sagutin ang kanilang mga panalangin habang nakaluhod sa lupa at umiiyak. Sapat na iyon para maakit ang atensyon ng lahat ng dumadaan. "Tara na, hulihin niyo si Mandy at huwag niyo siyang patakbuhin. Patayin niyo siya, siya ang may gawa nito sa atin. Pagbayarin natin siya."
Ipapasa ko ang allergy sa kanya para magdusa siya tulad natin. Isang saglit lang ang itinagal ng buong lugar sa kaguluhan. Walang nakakaalam kung sinasadya nila ito, dahil lahat sila ay sumugod sa kinaroroonan ni Mandy. Hindi alam ni Harvey York kung bakit hindi pinigilan ni Cynthia Zimmer si Mandy, ngunit hindi ito ang oras para itanong iyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at humakbang pasulong. Ibinagsak niya ang basurahan ng sinipa niya sa tagiliran at nakuha ang atensyon ng lahat. Tumigil kayong lahat, nandito ba kayo para gumawa ng eksena, o gusto ninyo ng solusyon sa inyong mga problema? Bago pa sila makapag-react, tumakbo na si Harvey palabas at itinulak ang daan sa crowd. Tapos, tumayo siya sa harap ni Mandy. Natigilan si Mandy nang makitang sumulpot si Harvey, na para bang hindi niya maintindihan kung bakit siya nagpakita ngayon. Sa kabila ng kanyang kayabangan at katigasan ng ulo, medyo nakahinga rin siya ng maluwag. Kahit na ayaw niyang madamay si Harvey dito, magiging ligtas siya sa tuwing magpapakita si Harvey. Tumingin si Harvey kay Mandy para pakalmayan siya bago tumalikod at sinabi, "Gusto mo siyang suntukin bago mo malaman ang totoo. Not to mention that the police and the company CEO is already here." Maliwanag na nandito sila para lutisin ang problemang ito. Are you trying to make things worse? O iyon ba ang ibig mong sabihin sa halip na lutisin ang problema? Hindi rin ako naniniwalang mga tanga ang makakagastos ng 1.5 million sa isang property sa Walls Inn. Kung gayon, dapat niyong malaman na hindi malulutas ng karahasan ang inyong mga problema. Nagkatinginan ang mga taong nagsimula ng kaguluhan nang marinig nila ang sinabi ni Harvey na para bang hindi nila alam kung ano ang irereact. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Mandy Zimmer ang kanyang mask at naglakad patungo kay Harvey York habang sinasabi, "Lahat, mangyaring huminahon, ang karahasan ay hindi malulutas ang anumang problema." Isinara na ng mga tauhan mula sa Environment Agency ang lugar ngayon, at inimbitahan din namin ang 3 sa pinakamahusay na mga laboratorio sa bansa na sumali sa investigasyon. Bigyan niyo ako ng 3 araw, at makakagawa sila ng conclusion. Kung ang lahat ng naranasan niyo ay talagang sanhi ng pag-aari na inayos at inayos ng aming kumpanya, ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. Hindi lang ibabalik ko ang pera mo, babayaran kita ng 3 beses sa halaga. And we also promise to pay all your medical expenses, and I will personally hand over to the police para kayo ay mabigyan ng hustisya. But before there are any results, I hope you all can control yourselves because that is the only way I can give you an answer that can make you satisfied. Otherwise, kung may mangyari sa akin o sa kumpanya, kanino kayo hihingi ng kabayaran? Naiintindihan ba ako ng lahat? Biglang may lumapit sa kanya na may malamig na ngiti. Sinasabi mo na ang Environment Agency at ang pinakamahusay na mga laboratorio sa bansa ay sumali sa investigasyon. At sinabi mong magbibigay ka ng sagot pagkatapos ng 3 araw, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo sa 3 araw na ito? Paano kung magkasabwat kayong lahat? Paano kung nasuhulan mo silang lahat? Nanaginip ka kung sa tingin mo ay mapapaalis mo kami sa loob ng 3 araw. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, gusto namin ng mga sagot dito ngayon. Ang lahat ng iba pang biktima ay nagsimulang mapagtanto ito nang marinig nila ang panunukso ng lalaki. Tama, kung bibigyan ka namin ng 3 araw, sapat na iyon para wala ka ng saysay. Sa 3 araw, sapat na iyon para mawala ang kasamaan mo. Mandy, sa tingin mo ba napakatanga namin para magsinungaling ka sa amin? Sa tingin mo ba maniniwala kami sa'yo? Gusto namin ng refund, Mandy. Ibalik. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa galit. Lumitaw ang ilang mga taong mukhang mamamahayag at tila kumukuha ng mga video mula sa kanto gamit ang mga kamera. Malinaw na kung hahayaan nilang magpatuloy ito, kahit pa mapatunayan nilang walang kinalaman sa allergy ng mga taong ito ang ari-arian na ibinebenta ni Mandy, masisira ang reputasyon ng 9th Branch Company. Maaaring makalimutan nila ang tungkol sa pagbebenta ng iba pang mga ari-arian. Ang tanging masasabi nila ay ito ay isang pambihirang tactical na hakbang.
Pinilit ng taong nasa likod nito si Mandy na tapusin ito. Kung matigas ang ulo ni Mandy, diretso silang aatake. Baka makapatay pa sila ng tao dahil sa galit. Kung sumunod si Mandy at binayaran sila ng kabayaran, mahuhulaan ng lahat na palaging may lalabas at magdudulot ng kaguluhan paminsan-minsan. Ito ay isang pamamaraan na halata sa lahat ngunit hindi malulutas. Sumakit ang ulo ni Mandy. Kahit na siya ay nasa mundo ng negosyo sa mahabang panahon at nakakita ng maraming mga pukana sa pagkilos, sa wakas ay nagkaroon siya ng mas malinaw na larawan kung ano ang ibig sabihin ng maipit sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar, pati na rin kung paano ang mundo ay puno ng kasamaan. Ito ay lahat salamat sa isang pamamaraan na ginamit ng kanyang hindi kilalang kalaban. Pinikit ni Harvey ang mga mata at nakaramdam din ng sakit. Parang ito na ang katapusan ng lahat. Ang sitwasyong ito ay hindi malulutas ng karahasan o pananalita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6345. Gayunpaman, may sumagi sa isip ni Harvey York. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatingin sa dumaraming tao sa kanyang harapan at sinabing, "Sige, dahil naniniwala ka na ang mga tauhan ng Environmental Agency at ang laboratorio ay makikipagsabuatan sa amin at mapepeke ang mga resulta, pagkatapos ay mag-eksperimento tayo." Ayon sa sinabi mo, kakamove in mo lang ng isang gabi at nagsimulang magkaroon ng allergic reaction sa kalagitnaan ng gabi, at ang iba sa inyo ay nagsimula ng nabulok ang balat, di ba? Kung ganoon, lilipat na ako sa isa sa mga property mula ngayon ng walang suot na protective equipment. Lilipat ako sa kwarto ng kung sino man sa inyo ang mas masama ang kondisyon. Ibo-broadcast ko rin ang kalagayan ko gamit ang cellphone ko para lagi mo akong mababantayan online para masigurong hindi ako aalis. At pagkatapos, makikita natin ang resulta sa umaga kung ito ay tulad ng sinabi mo at mayroon akong isang reaksyong allergy, kung gayon ito ay patunay na ang lahat ng ito ay kasalanan ng kumpanya. Okay lang ba sa iyo yun? Huminto ang mga tao, at nagpalitan ng tingin ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Karaniwan, hindi mahalaga kung ang ari-arian ay nagdudulot ng mga allergy sa mga tao, hindi nila dapat sinasadyang saktan ang kanilang sarili. Maging ang mga ahensyang pangkapaligiran at mga kawani ng laboratorio ay dapat magsuot ng buong proteksyon na damit bago pumasok. Pero papasok si Harvey nang walang suot na proteksyon. Ginamit niya ang kanyang buhay bilang isang taya. Siya ay walang awa kahit sa sarili niya. Hindi rin inaasahan ni Mandy na malalaman ito ni Harvey para kontrahin ang pukana habang kumikibot ang gilid ng kanyang mga mata. Gayunpaman, nangangahulugan din iyon na lubos na naniniwala sa kanya si Harvey nang magkaroon siya ng ideyang ito. Si Harvey ay taos-pusong naniniwala na ang lahat ng mga materyales sa gusali, muebles at kumot na binili niya ay may magandang kalidad. Kung hindi sana sinabi ni Harvey. Kahit papaano ay nakaramdam ng kilig si Mandy. Hindi nagdalawang isip si Mandy at humakbang pasulong. Pagkatapos tumingin kay Harvey, at sinabi niya, "Gagawin ko ang parehong bagay na papasok din ako sa property ng walang suot na kagamitan sa proteksyon. Hindi ko intensyon na maliitin ang sarili ko kahit hindi ako masyadong mayaman, sigurado akong mas mayaman ako sa inyong lahat dito. Ako mismo ang lilipat para patunayan na walang problema ang kalidad ng aming ari-arian. Dapat mapaniwalaan niyo ang mga resulta ng ganyan, tama. May hindi pa rin sigurado. Sino ang nakakaalam kung talagang lumipat ka sa loob? Paano kung hilingin mo ang ilang mga sakripisyong tupa na lumipat sa loob?" Tapos, mahinahong sagot ni Mandy, "Kung ganoon, kalimutan mo na lang ang pag-stream, ang daming tao dito. At mapagkakatiwalaan mo ang mga resulta bukas, tama ba?" Matapos marinig ang sinabi ni Harvey at Mandy, naging kalmado ang mga biktima. Malinaw na maaari nilang tanggapin ang kaayusan na ito. Iyon ay dahil, sa kanilang pangunawa, ang mga mayayaman at maimpluwensya ay hindi kailanman maglalagay sa kanilang sarili sa panganib. Hindi nila alam kung sino si Harvey,
Ngunit maaari nilang tanggapin kung ang isang tulad ni Mandy ay handang ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Gayunpaman, ang babaeng nagbenta kay Mandy ng kama ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko. Malamig na tiningnan ng babae si Mandy, walang balak na sumuko. Nabalitaan ko na lahat kayong mayayaman na pumunta sa bansa ay sumailalim sa plastic transformation. Hindi lang kayo mas malusog kaysa sa mga normal na tao, ngunit hindi rin kayo madaling magkasakit. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay sumailalim sa parehong operasyon? Paano kung immune ka sa lahat ng uri ng sakit? Kahit may mali sa ari-arian, walang mangyayari sa iyo. Higit sa lahat, ang tiwala namin ay ang pinakamahusay sa mga magagamit na ebidensya. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay ang magbayad sa lahat ng tao dito ng 150 milyon. Kung hindi, hindi kami mananagot kung mamatay kapag katapos bigyan ka ng isang sampal. Nagsimulang muling mabalisa ang karamihang natahimik. Ang kabayarang 150 milyong dolyar ay isang napakalakas na tukso. Ang mga unang nais ng paliwanag mula sa kumpanya ay nasubok ang kanilang mga paniniwala. Tama, walang silbi ang anumang ebidensyang ipakita mo sa amin. Naging ganito kami dahil lumipat kami sa property mo. Kung may dapat sisihin, ikaw iyon. Sige, lahat parang gusto na nilang mamatay. Atake, bugbugin niyo siya. 12-dosenang mga tao ang umungal habang sila ay sumugod, na gustong salakayin at hulihin pa si Mandy. Hindi na sila napigilan ng mga gwardya at pulis. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, at sa susunod na sandali, hinawakan niya ang palso ng lalaking nakamask gamit ang kaliwang kamay. Pagkatapos, tinulak niya patalikod ang lalaki. Napaatras ang lalaki, at bahagyang tumahimik ang mga tao. Sinaktan nila tayo, tinatamaan tayo ng mga sakam na mga may-ari ng kumpanya. Wala ng batas, wala silang ganap na paggalang sa batas. Nang makita ng babae ang nangyari, galit na galit siya. Ipinagpatuloy niya ang pagkagulo ng malakas sa mga tao. Ibagsak ang sakam na kumpanyang iyon. Babayaran kami ng 150 milyong dolyar na pag-atake. Ang mga tao ay nagsimulang umungol at sumulong, tulad ng mga zombie na pinalabas sa kanilang mga kulungan. Kumunot ang noo ni Harvey, at hinila pabalik si Mandy. Pagkatapos, tinulak niya siya at ilang receptionist papasok sa elevator. Dumadagandong ang isang pulutong ng mga tao doon. Nanlamig ang mga paa ni Mandy habang likas niyang sinabi, Harvey, hindi mo sila dapat atakihin. Kung sasaktan natin sila, wala na tayo sa right side kahit wala tayong ginawang mali. Kahit alam ni Mandy na masyado siyang nagtatanong, paanong hindi lumaban si Harvey sa ganitong sitwasyon? Hindi ba niya nakikita kung ano ang napilitang reaksyon ng mga security at pulis? Habang halos hindi nasaktan ang mga opisyal, dumudugo ang ulo ng ilan sa mga bodyguard. Galit pa rin ang karamihan, at wala silang posisyon para pukawin sila. Binigyan ni Harvey si Mandy ng don't worry hand signal, at pagkatapos ay naglakad sa gilid ng elevator at pinindot ang kanyang kamay sa fire alarm activation button. May kumulabog na tunog. Ang mga ilaw mula sa alarma sa sunog ay nagsimulang kumislap, at ang matinding mga sinag ng liwanag ay agad na nagsimulang bumulwak. Ang mga ordinaryong tao, likas na ipinikit ang kanilang mga mata upang umangkop sa biglaang pagbabago ng liwanag. Gayunpaman, ang galit na mga biktima ay agad na bumagsak sa lupa at nagtakip ng kanilang mga mukha habang nagpapakawala ng nakakadugong hiyawan. Para bang hinarap nila ang pinaka nakakatakot na bagay sa mundo. Natigilan si Mandy at ang iba pa. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, hindi nahulog sa lupa ang babae. Agad niyang napagtanto ang nangyayari, at gusto niyang umalis. Sa kasamaang palad, lumitaw si Harvey sa kanyang harapan bago siya makatakas. Ginamit niya ang kanyang mga paa para madapa ang babae sa lupa. Sinaktan nila ako, tinangka nila akong patayin. Ang babaeng nagbebenta ng kama ay nahulog sa lupa, pagkatapos ay nagsimulang umiyak at sumigaw. Nagkunwari siyang nanginginig nang makita ang nagniningning na liwanag. Gayunpaman, walang takot sa kanyang mga mata. Laking gulat niya, hindi niya inaasahan na mapapansin siya ni Harvey.
Laking gulat ni Mandy habang pinagmamasdan siya mula sa likod ng karamihan. Lumapit siya sa kanila, halata sa mga mata niya ang pagtataka. Harvey, anong nangyari sa mga taong ito? Hinaway-kaway ni Harvey ang kanyang kamay, at sinenyasan si Mandy na kumalma. Pagkatapos, pinikit niya ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang babae at sinabing, "Hindi ko alam kung anong klaseng galit ang mayroon ka sa 9th Branch Company, at hindi ko alam kung sino ang nagpadala sa iyo dito, pero ang mga allergy at pagkabulok na nangyari sa iyo ay walang kinalaman sa formaldehyde at kontaminadong materyales sa gusali. Ang dahilan ay isang uri ng pulbos mula sa isang uri ng gamo-gamo. Siguradong sinabi ng taong nagbigay sa iyo ng pulbos na magiging maayos kapag katapos mong hugasan ito sa isang tiyak na tagal ng panahon. Pero masasabi ko sa iyo ngayon, kapag mayroon kang pulbos na ito, napakahirap tanggalin ito. Ang pinakaproblemadong bahagi ng lahat ng ito bukod sa mga allergy ay ang takot sa liwanag. Kung ako sa iyo, tatawag ako ng ambulansya at bibisitahin ang departamento ng dermatolohiya ng ospital at tingnan kung makakahanap ka ng tamang gamot para sa iyong mga sintomas. Isinapanganib mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay para sa ilang barya. Gagawin mo ba ulit ang parehong pagkakamali? Lahat ng kinilig na biktima ay may gustong sabihin matapos marinig ang sinabi ni Harvey, ang sakit sa mukha, ngunit wala silang masabi. Kinagat lang ng babae ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ano ang alam mo, bata?" Ginagawa ito. Mahinahong sabi ni Harvey na parang nakita niya ang babae. "Kung tama ako, ikaw ang nangunguna sa karamihan. Pero hindi mo naman tinakpan ang iyong sarili ng pulbos na iyon, ngunit gumamit lamang ng pampaganda para isipin ng mga biktima na pareho ka sa kanila. Kung ang sinuman sa kanila ay sapat na matalino, naisip na nila na nagsisinungaling ka sa kanila." Nagdilim ang ekspresyon ng babae. "Wala kang ebidensya, tigilan mo na ang paggawa ng mga bagay-bagay, hindi mo ba alam na hindi mo dapat akusahan ang sinumang walang ebidensya?" Kalmadong sinabi ni Harvey, "Proof. This is the proof." Pagkatapos, naglabas siya ng maliit na spray sa isa sa mga bag ng receptionist sa mesa at sinabuyan ng likido sa mukha ng babae. Nagsimulang sumigaw ang babae habang tila natutunaw ang kanyang mukha. Nang makita ng mga pulis ang nangyari, lahat sila ay nagbago ng ekspresyon. Ang ilan sa kanila ay naglabas pa ng mga armas na gustong arestuhin si Harvey. "Tumigil ka sa pagsigaw," sabi ni Harvey. "Hindi kita sinabuyan ng asido." Lahat ng mga biktima ay nagpupumiglas sa kanilang mga paa at pumikit habang sinusubukan nilang makakita. Kahit sobrang sakit, may nakikita sila sa mukha ng babae. Wala sa kanila ang mga hangal, at napagtanto nila na hindi lamang sila nalinlang sa isang sulyap, ngunit ginamit din sila bilang mga kasangkapan. Laking gulat din ni Mandy. Hindi niya akalain na ang pag-unlad ng lahat ng ito ay higit pa sa inaasahan niya. Gumamit si Harvey ng tissue para linisin ang kanyang mga kamay, at saka ipinaliwanag kay Mandy. "Wala ka nang dapat ipag-alala ngayon, Mandy, walang kinalaman sa iyo ang nangyari sa mga iyon. Nakipagsabuatan sila na sirain ang reputasyon ng iyong kumpanya sa pamamagitan ng mga ganitong pakana upang sila ay kumita rito. Naniniwala ako na dapat nilang bayaran ang presyo, at dapat aminin ng isa ang krimen na ginawa ng isa at tanggapin ang parusa. Tungkol sa nangyari sa kanila, maaari mong hilingin sa istasyon ng pulisya na pumalit." Pinag-isipan iyon ni Harvey, pagkatapos ay idinagdag. "Kailangan din nating mag-isip ng isang paraan upang malaman kung sino ang utak sa likod nito na hindi isang ordinaryong tao, dahil maaari niyang kontrolin ang napakaraming tao upang direktang bilhin ang pag-aari na inihanda mo sa isang pagkakataon." Maging si Harvey mismo ay bahagyang napasimangot ng sabihin iyon. May akses ang salarin sa daan-daang milyon, at minamanipula pa ang napakaraming pamilyang nasa gitnang uri. Kung sino man iyon, tila mas may kakayahan ang salarin kaysa sa inaakala ni Harvey. Not to mention na ang taong ito ay nagta-target sa 9th Branch Company. Gaano man kababa ang posisyon ni Mandy sa Mordo, walang makakapagtanggal sa katotohanang bahagi pa rin siya ng pamilya Jean. Para direktang atakehin ng salarin ang mga ari-arian ng pamilya Jean.
Wala bang takot na labanan sila ng pamilya Jean hanggang sa wakas? Huminga ng malalim si Mandy. Tila may mga ideya siya, ngunit mabilis pa rin niyang sinabi. Kahit ano pa, kailangan nating gumawa ng ulat at makipag-ugnayan sa ospital para magpadala ng ambulansya dito. Kung may namatay, hindi natin ito maipaliwanag sa ating sarili. Agad na kinuha ni Mandy ang kanyang cellphone at tumawag. Hindi nagtagal, dumating ang Chief Inspector kasama ang kanyang mga opisyal. Dumating sa pinangyarihan ang maraming ambulansya at mga paramedic at mga nurse na may kumpletong kagamitan. Ang babaeng nagbenta kay Mandy ng kama ay kinuha para tanungin. Ang iba pang mga biktima ay kinuha ang kanilang dugo at binigyan ng IV drips. Kinailangan nilang aminin na ang mga medikal na kawani mula sa Walsing ay lubos na sinanay. Sa halos isang oras, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa dugo. Ang mga allergy at pagkabulok ng balat na nararanasan ng mga taong ito ay walang kinalaman sa formaldehyde. Ito ay isang biological virus ng natural na pinagmulan. Maaari lamang nilang ihinto ang mga allergy sa pamamagitan ng pagturok sa mga biktima ng isang espesyal na ginawang serum. Bagamat maaari itong itigil, ito ay pansamantala lamang. Ang mga biktima ay dapat mag-iniksyon sa kanilang sarili ng mamahaling serum na ito ng ilang beses bawat taon para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay upang matiyak na maaari silang mamuhay ng normal. Bakit nangyari ito? Paano ako naging ganito? Nanlamig ang mga paa ng mga biktima matapos nilang malaman ang resulta. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay may katalinuhan upang maabot ang gitnang uri. Kahit na hindi nila maintindihan ang data mula sa mga resulta, maaari nilang suriin ito sa internet. Maaari ninyong piliin na huwag maniwala sa aming hatol, mahinahong paliwanag sa kanila ng isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana. At maaari kang pumunta sa iba pang malalaking ospital upang gumawa ng mga karagdagang pagsusuri at pagsusuri, ngunit sigurado ako sa isang bagay. Kung hindi ka agad na injection, papatayin ka dahil hindi mo mapigilan ang sarili mong kumamot at matigil ang pangangati. Ipinagpalit mo ang iyong sariling kalusugan upang sirain ang reputasyon ng ibang tao para sa kaunting pera. Bumantong hininga ang doktor, na gusto nang umalis. Doktor, napakagaling mo talaga. Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sa pagkakataong ito ay nawalan na siya ng gana. Napilitan kaming gawin ang lahat ng ito. May nagsabi sa amin kung gagawin namin ito, hindi lamang kami makakakuha ng libreng pag-aari, ngunit maaari rin kaming makakuha ng sapat na kayamanan upang tumagal ang aming buhay. Sinabi pa niya sa amin na walang magiging komplikasyon sa paggamit ng powder. Nagsinungaling din kami, napabuntong hininga na lang ang doktor at hindi nagsalita. Samantala, humakbang pasulong si Harvey at sinabing, dahil hindi ko masabi kung ano ang nangyari sa inyo mula sa mga sintomas na inyong nararanasan, may alam akong paraan para gumaling kayo. Sabihin niyo sa akin kung sino ang nasa likod nito, at sasabihin ko sa inyo kung paano ito gagamutin. Nagkatinginan ang lahat ng mga biktima at sabay na sinabi, ang babaeng nagbebenta ng mga higaan. Tama, ang matandang babaeng iyon ang nag-ayos ng lahat ng ito. Nakinig kaming lahat. Naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Harvey. Isa lang ang paraan para gamutin ito ng buong dugo. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng lahat ng dugo sa inyong katawan ay maaaring maalis ang lason. Siyempre, ito ay nangangailangan ng isang espesyal na serum mula sa ospital. Nagagastusin niyo ang inyong maraming lakas at pera sa prosesong ito. Ngayon, ang lahat ng yaman na pinaghirapan niyo ay mawawala sa hangin. Nang matapos ay umalis na si Harvey. Hindi siya nagpakita ng awa sa mga taong ito. Noong inakusahan nila si Mandy ng isang gawa-gawang krimen, dapat naisip nila na hindi sila makakatakas sa isang piraso. Sa bakanteng koridor ng 3rd Ring Police Station bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik na nakaupo sina Harvey at Mandy sa isang bench sa koridor, na naghihintay. Maya-maya, bumukas ang pinto ng interrogation room. Lumabas ang isang opisyal na medyo mapotla ang mukha. Nang makita niyang magkasamang naghihintay sina Harvey at Mandy, may kakaiba siyang ekspresyon sa mukha.
Hindi nagpakita ng kahit anong ekspresyon si Harvey, ngunit tumayo si Mandy at bumulong. May nakuha ka ba sa kanya, Kapitan Pavel? Tiningnan ni Kapitan Pavel Ezel si Mandy ng malalim bago umiling. Alam mo ang procedure, Miss Mandy, involved ka sa kasong ito. Kaya hindi namin masasabi sa iyo kung ano ang nangyayari ngayon, kahit ano pa ang gawin namin para makaalis dito. Ito ay pamamaraan at batas, at hindi ko babaguhin ang aking sagot. Bahagyang natigilan ang ekspresyon ni Mandy, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. Naiintindihan mo ang gusto kong malaman, Kapitan Ezel. Isang pangalan lang ang gusto kong malaman. Since alam mong ako ang biktima, at least sabihin mo sa akin kung sino ang nagtangkang manakit sa akin para makapaggawa ako ng depensa, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na makikita mo na naman ako at ang kumpanya ko na inakusahan ng mga walang ingat na krimen, Kapitan. Lalo na ang may sense of justice mo. Kung sino man ang nasa likod nito ay maaaring gumamit ng kasuklam-suklam na pamamaraan laban sa akin, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang gagamitin sa susunod. Magiging napaka-problema para sa iyo pati na rin sa iyong istasyon kung may namatay, hindi ba? Lalong sumimangot si Pavel nang marinig ang sinabi ni Mandy. Kabanata 6350. Sa sandaling iyon, naririnig nila ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa kabilang bahagi ng koridor. Isang babae ang nangunguna sa ilang tao habang nagmamadaling naglalakad. Ang babaeng nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Lillian. Sumunod naman sa likuran niya sina Simon at Cynthia. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Harvey nang lumitaw ang iba pang miyembro ng pamilya. Hindi siya natatakot sa pamilya, ngunit likas siyang naniniwala na ang mga bagay ay magiging mas komplikado. Hindi pinansin ni Lillian si Harvey, at agad na lumapit kay Mandy at malakas na nagtanong. Anong nangyari, Mandy? Hindi ba nila alam na akin na ang pera kapag kinuha na nila ang pera ko, paano ako mabubuhay? Mandy, sinasabi ko na sa iyo na kahit anong mangyari, hindi mo sila dapat bigyan ng pera. Wala kahit isang sentimo bilang kapalit, makukuha nila ang buhay ko. Desidido si Lillian nang sabihin niya iyon. Parang kahit sinong dumating, buo na ang desisyon at walang makakapagpabago. Napangiwi si Pavel ng likas. Wala siyang magandang impresyon sa gayong mga sakam na kapitalista, kaya't likas niyang tinanggihan ang kahilingan ni Mandy. Dahil sa itsura ni Lillian, lalo siyang naiinis. Napansin ni Mandy ang pagbabago kay Pavel, at tahimik na bumulong. Inay, hindi ngayon. Kahit na may nag-frame sa aking kumpanya sa pagkakataong ito, naimbestigahan na namin ang lahat. Kami ay inosente. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay para tumulong sa investigasyon. Siyempre, kung meron man sa usaping ito na may kasalanan ng kumpanya namin, kailangan din naming panagutan. Gayunpaman, nais naming kumpletuhin muna ng pulisya ang kanilang investigasyon. Anong alam ng pulis? Agad na pinutol ni Lillian ang sarili at tumingin kay Pavel. Inusisa mo sila. Bilasan mo, sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito para makahingi ako ng kabayaran sa kanila. Binabalaan kita, ang aking oras ay mahalaga. Malamig na sabi ni Pavel, ito ay istasyon ng pulisya, hindi isang palengke. Kung gusto mong gumawa ng isang palabas dito, mangyaring umalis. Oh, papaalisan mo na ako. Feeling guilty about something, di ba? Matigas na ekspresyon ang sabi ni Lillian. Hindi katakataka na ang aking anak na babae ay nanatili sa istasyon ng pulisya ng napakatagal at hindi pa rin namin nalaman kung sino ang gustong magdawat sa kanya. Binabalaan kita, doon mo lang mauunawaan ang kahihinatnan ng pagkontra sa akin, sabi ni Lillian. Sinasabi ko sa iyo, lahat kami ay mula sa pamilya Jean ng Mordo. Kilala mo ba kung sino ang pamilyang Jean? Isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Sinabi ito ni Lillian sa paraang para bang maaari niyang takutin ang lahat sa pamamagitan ng paggamit ng apelyido ng Jean. Kadalasan, totoo iyon. Ngunit nang marinig ni Pavel ang mga salitang iyon, mas lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kumunot ang noo ni Mandy, at sinabing, Ina, pakiusap, itigil ang pagsasabi ng mga bagay na iyon at humingi ng tawad kay Kapitan Pavel. Humingi ng tawad, napangisi si Lillian.
Bakit hindi ka pumanig sa isa sa inyo kung may dapat humingi ng tawad, siya iyon, okay.